Ayan, yung stew ay isang paraan po ng pagpapakulo ng karne sa sauce. At ito po ay para lalong mas mapasarap yung pagluluto ng beef. Ayan. Yes. Kaya ngayong umaga, nako makakatikim mo tayo ng isang katakam-takam na beef stew. Yes. Ayan. Dahil ito po ang ituturo sa atin ng ating sexy Wow. at magandang chef. Chef, good morning. Good morning, Miss Susan. Good morning, everyone. Yes, so, ayan, chef. nilaga. Unang beef stew ang ating lulutuin. Yes po. Okay. Ano mga Actually, ingredients natin? Yes, itong beef stew is parang Pares inspired. Pares, oo. Parang ganun ang flavor natin. Ilalagay pero sa ibabaw na lang, ano? Tama. Okay, oo. So, gigisa lang tayo dito ng sibuyas. Tapos meron tayong konting luya. Okay. And then, bawang. So, gigisa lang natin yan. So, ang secret sa kahit anong pagluluto, yung kailangan maluto talaga yung ating panggisa para lumabas yung bango at lasa niya. Pero bago yan, chef, yung mga ginisa mo na yan, ano? Yes. Na dagdag na ingredients. Yung baka, what part ng baka yung Ayan. kailangan natin? Okay, pinakamaganda ba sa pag nilaga or beef stew is yung baka na mas matigas o kaya may buto tsaka maraming litid at taba. Yung sa mo, ano? Brisket, yan. Brisket part ng baka. Yes, brisket, Oo. siyang, kalitiran. Yan yung magagandang part. Siyempre, kung matigas, kailangan natin Palambutin. Oo, Tama. palambutin. Para mas masarap siya pagka inilagay na doon sa Yes. ating beef stew. Okay? Ayan. So, tama po. Pag papakuluan lang natin yan, papalambutin. Pwede natin pakuluan lang sa templadong tubig na may asin, paminta, bawang, sibuyas. Tapos, pag nakita mo Tapos, malambot na? Malambot na. Usually, 1 kilo, 1 oras. Ganun okay. katagal yan. And then? Tapos, pagkatapos natin pakuluan, ayan, lalagay na natin sa ating paggawaan ng sauce. So, kasama na yung kanyang laman at yung pinaglagaan, pati yung okay. sabaw. Oo. So, parang Hindi iginisa mo nakasabaw. lang siya. Ginisa lang, tapos lalagyan natin yung sabaw at yung ating baka. And papatamisin natin ng konting brown sugar. What? Kasi Pares manamis-namis ng konti yan. And then, lalagyan ng konting kulay at alat ng ating toyo. Okay. Okay, meron star anise. Star anise, ito talaga yung nagbibigay ng Pares taste. Oo. Saka Ito talaga yun. Ano yung aroma? Aroma, Yes, nandyan talaga sa ating star anise. Yes. So, pwede kayo bumili ng buo na anise, pero meron din nabibili na powder. Pwede na rin yun. Pero mas maganda ba yung buo? Mas maganda yung buo kasi natural nandun talaga yung lasa. And then? So, papakuluan lang natin yung kasama ng ating sauce. Okay. And then, pwede na natin i-serve to. Pero usually, mas masarap ang sauce, malapot-lapot ng konti. And of So, course, lalagyan natin ng mga pampalapot. pampalapot. At na masustansya. Yes, kasi ang gulay, So, parang, ano yung ilagay mo pampalapot, chef? ayan, pampalapot, meron tayong May cornstarch. cornstarch, pero may gulay ka rin, di ba? Yes, oo. So, ating pampalapot or pampakinta, meron tayong cornstarch dito. Okay. Lalagyan lang natin ng sabaw. Oo. Okay. Para maano mo siya talaga. Yes, madilute natin para hindi mamuo agad. Ito yung tinatawag na slurry. Slurry, Yes. okay. And then, saka natin ilalagay dito sa ating So, yung palang secret niya, kaya lumalapot ang beef stew. Yes. And then ngayon, lalagyan mo pa siya ng mga pampalasa na pampalapot din. So, ano pa, meron kang carrots? So, meron tayong carrots, kalabasa, tsaka kamote. So, Ayun, ito nagbibigay ng lasa. Manamis-namis Oo kasi yung naman. mga gulay Oo, na to. manamis-namis yan, oh. Tapos, syempre, of course, masustansya. And mas nagpapalapot ang kamote. So, ihintay mo na lang silang malumambot. Lumambot, yes. Kaya nagkakagulo na sila doon. Nagkakagulo na. So, yan, pagluto na, Meron of ng course, rally, may rally palaging na. masarap ang stew, ang beef stew. Ilalagay mo siya sa Rice. ibabaw. Okay. Ayan. Magkano nagastos mo dito sa inihanda mo ngayon, chef? So, dito mga 2 kilong baka to. So, about mga 400 to 500 pesos. Pero Okay. mapapakain na ng mga about 10 to 12 people. Ganon, 10 to 12. Yes, so sa Kasi dami. di ba, alam mo, para matipid iulam yan di ba? Tama po. Dahil yung sabaw niya ay napakalasa na. Malasa na. Oo. Marami nagsasabi, uy, sabaw pa lang ulam na. Sabaw pa lang ulam na. Ay, kita mo naman si Arnoldo, si Igan. Igan, kumusta naman ang kain natin dyan? Ayan di ba? Talagang ayaw niyang, wag daw natin mo siyang kausapin dahil busy siya. Siyempre, lalagyan mo ng konting ganyan. Yeah, palamuti lang Palamuti for lang. presentation. Nako, ayan. Then, So, yan, ayan. over hot So, rice. sa akin na ito. Yes, Miss Susan, ito na. Kasi mukhang doon sa na-serve natin sa unang serving, wala nang natira. Hindi na sila nag-uusap-usap doon, chef. Tahimik na sila tahimik na doon. sila ngayon. Medyo nabigay mo na yung kanilang mga kaligayahan. Okay, Oo. maraming salamat, chef. Ayan, isa na namang katakam-takam na putahe na
beef ang ating nalaman ngayong araw nito sa tulong ni Chef Mitch. Yan, pwede niyong gawin sa inyong tahanan para may maisab kayo mas masarap at katakam-takam na beef stew sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Marilyn, ay Suzy. Sobrang sarap. Maraming salamat. Iba talaga ang distinct ng flavor ng star anise. Anise. I love it, I love it. O ito, anyway, galing sa pagkain. Pagkain ulit. Hot pandesal, di ba? Yan ang favorite natin mga Pinoy talaga pagdating sa almusal. Pwedeng palaban, corned beef, hot dog. Ano ba yung lagi natin in-order? Cheese. Yung matamis na gata. Yes. Naku, lahat Liver pwede. spread. Kahit butter lang pwede na. O yun, liver spread. Winner. Pero kung gusto nyo sa umaga pala kumakain na kayong prutas, di ba? Extra ano siya? Pwede. Extra lasa, May vitamins extra din siguro yan. Yeah. There you go. Di fruit jams ang pwede nyo kainin. Kaya pinuntahan po natin ng isang tagagawa ng fruit jams sa Subic Zambales. Layo. Doon ngayon, ang layo nga. Gulat ako. Si Monica at Arn. Hi, Arn, don't Kamusta fall into the biyahe? vat. Don't. Thank you, girls. Nako, a very fruity morning sa inyo at syempre sa ating mga kapuso. Tayo talaga mga Pinoy pag umaga, naku, sobrang hilig natin kumain ng mga prutas. Pero bukod sa pagkain ng real fruits, gusto rin natin itong pinapalaman in the form of a jam nga. Kaya ngayong umaga mga kapuso ay yan ibibida namin sa inyo. Paano nga ba ginagawa ang mga fruit jam? Kaya naman ngayong umaga pumunta nga tayo dito sa Subic. Dito po yan sa DLA Naturals Incorporated para alamin yan. So, umpisahan na po natin. So, nagsisimula ang lahat, basically, sa, of course, pag-weigh ng mga ingredients or ng mga raw materials. Among others, syempre, nandiyan ang asukal, ang stabilizer coloring, at ang flavoring. At syempre, depende sa kung anong jam yung ating gagawin. Say, kung ito ay blueberry, tulad ng ginagawa nila ngayon, yan din yung wini-weigh nila. Now, yung mga winay nila ng mga ingredients, ilalagay nila yan dito sa kanilang malaking-malaking mixer. Actually, mga kapuso, itong ginagawa natin ngayon, ito yung pinaka-syrup ng ating jam. So, bukod pa to dun sa mismong laman. Now, itong syrup na to, hahalu-haluin nila yan dyan sa mixer para maging malapot. But of course, ilalagay muna yung mga materials or yung mga ingredients at pagkatapos palalaputin. And it takes about 15 minutes para daw matapos yan. Now, pag natapos na or malapot na yung ating syrup, punta naman tayo dito sa part kung saan sinusort out nila yung kanilang mga fruits. Ito yung actually pinakalaman-laman nga nung jam natin. In this case, since ang ginagawa nga nila ay isang blueberry jam, of course, mga blueberry yung mga fruits na nakikita natin. Ayan, meron tayong nakikita mga tao dito na nagsusort out ng mga fruits kasi sabi nila, talagang finest quality of blueberry lamang yung pinipili. Inaalis yung may mga tangkay or yung may mga damage or may mga sira at yung mga magaganda lamang yung napupunta dito sa malaking container. Now, kapag